Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel na inyo pong lingkod. So today is July 10, 12, 2026 at tayo ngayon ay papunta yan sa may ilang street, Karuhatan, Valenzuela, at dadalhin po natin yan sa Maysan po yan sa The Church of Jesus Christ Latter Day sa may Maysan Road, Malinta, Valenzuela. Okay, babalik po tayo mamaya konti. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada. Naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya ng tito. Karuhatan Road. Yung taong bayan, mag-disengage na. Ayoko na yan, no? Ayoko nang manood. Kasi for the longest time, tandaan natin, simula pa nung una pang impeachment hanggang sa ngayon, ayaw nila mailabas ang mga ebidensya, ayaw nilang mapag-usapan, ayaw nilang malaman ng taong bayan na ito yung mga aligasyon, ito yung mga paratang at mga kaakibat na ebidensya doon sa mga paratang. So it makes sense na ang gusto nila, i-distract yung taong bayan. Kaya nga naman tayo sinasabi natin, kailangan natin magpansya, kailangan panununin natin yung pag-ilusyon ng depensa para sa sinasabi niyo, Richard, ikaw Richard, lantingin tayo, pinasadya na clear, di ba? Oo. Ay, alam naman nila na kausap ulit the next president, diba? Ito yung may attack grabe, diba? May stress na president, ang hirap hindi yan. So I think your strategy was introduce friction, frustrate, ekel, trivialize, parang ganun yung strategy. I think some method to demand here, to be honest here. But pwede natin pag-usapan whether effective yan or not. So I agree with the 30 method. Just from a legalistic point of view, klarong-klara. Kailangan ng evidence, sinong lamang dito. But in terms of audience impact, parang sila would say debatable. So wala ka tama na. Nagtingin. So strategy number 1 ng mga Duterte. Nagtingin. Tama ba? Tama. Duterte. natin yung Sara Duterte na pagpunta sa press ko lang, binibigod sa trial. Ano pinag-uusapan niya? Ano ba yung ebidensya? Wala na eh. Ibig sabihin, parang sa linggong yun, naging matagumpay sila sa paglilitis. Ibig sabihin, nag-usapan sana ng taong bayan. Totoo ba na pinagbantaan niya? Pangulo, First Lady at ibang mga tao. So, parang hindi niya, parang may pagkakadamang sila doon sa kaya kailangan natin pagpatuloy naman tayo sila din trabaho lang. Talaga magpaliwanag. Ang daming utot ni Carlo. Ang daming utot ni Carlo. Pero bukod pa kay Sara, maganda din pag-usapan natin si NDIC I was looking at the trial, yung 3 araw na yan. Kung siguro ako andun, baka hindi same yung response ko sa response niya. Kasi ang dami nangyayari sa court eh. May pag-hekel yung attorney Narvato sa kanya, pwede gusto siyang pahiyain. Pero kung makikita mo, papanoorin mo yung buong panahon na yun, very professional siya, hindi siya nasisimba, and answered, nagpapaliwanag ng maayos, kahit pa tinanong siya ni Senator Robby pag yung representatives niya, sa totoo lang, kung ako, baka pinagdilakan ko lang mata sa Senator Robby. Happy dinner! Gusto mo ng sa trabaho niya ngayon bilang NBI agent, sineseryoso nila yung kanilang profesional na obligasyon na dahil nagkaroon ng pagbabansa sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker of the House, kinailangan nila mag-imbestiga, hinalap nila yung ebidensya at tumaharap sila sa korte ngayon
para sabihin na, ito po, may sapat po kami ebidensya na hindi naman tinatanggi ng depensa ni Sara. Yung ebidensya na yan na siya po ang mismong nagsalita sa harap ng taong bayan, recorded sa press conference, na gusto niyang ipapatay, may kontrata, may asatin, at ang argument ng prosekusyon, hindi yan nararapat para sa ikalawang pangulo. Eh, pero sinabi, hindi yan sinabi niya daw yun bilang isang ina, bilang isang asawa, hindi isang vice president. Hindi ganun, Kaya ako na dito bakit tayo nag-authenticate na sa oras ng video kung connectivity pala, yung evidence ninyo, at ang defense nyo naman pala, justified yan. Oo. Hindi naman pala dinay na si Sara Duterte nagsasalita dyan sa video. So, dahil yung oras natin dito sa pag-authenticate nyo, meron pinakita ko yung technique na yun na sinasabi ko, Richard. Hindi appropriate yung pagtrato dito kay Agent Calino, isang professional na kawani na sinusubukan lang i-assist yung trial, senior agent na sinusubukan lang i-assist yung trial court to find out the truth, risking his life, tapos ibubuli mo pa. Nakita ko nag-react yung mga maraming kawani, professionals, no? Na sinasabi, I think it was disrespectful to Agent Calino. It doesn't deserve such kind of treatment from the defense. And if I will be the defense, I might be, warning the defense na baka nagiging counterproductive yung ganyang mga asal ninyo. At lalong nalulus ninyo yung maraming mga tao dahil sa antagonistic sa behavior ninyo, especially sa mga professionals natin na kawali na nandun lang para i-assist yung impeachment court. ginagawa lang naman nila yung trabaho nila. You don't treat professionals and our civil servants like that. It's just highly improper. Yun nga eh, parang fair game naman di ba na mag-cross-examine si Atty. Narvasa, pero inisig pa at yung strategy na medyo pahiyain yung si senior agent, nag-backfire, naging meme tuloy si Atty. Narvasa na nagpapakita na medyo underprepared, di ba? Nagpapasa na... Naabangan daw kung laban Oo. doon yung nabawasan eh. Nabato ba? Wala namang ebidensya. Tama na. Wala, pero Gen Z tayo, sila yung kung ano rin. Gen Z. So may umbrella observation na ako, attorney. Gusto ko nga tanungin sa'yo. Parang nakikita ko kasi, nitong first week of trial, ginawa lang nila tong platform for grandstanding and narrative building. Kumbaga, ginamit nila yung airtime nila and soundbites nila para mag-feed ng bagong script sa mga DDS trolls. Ito yung ine-echo ng mga trolls tsaka ng mga organic people who are DDS. So nakikita ko rin dito, si Atty. Narvasa, magkano siya question sa when you withdraw, di ba? Hindi naman ako legal expert, pero nakita ko, na-implant mo na yung opinion niya sa utak ng mga tao nanonood sa YouTube at Facebook, kahit i-withdraw mo yung question, magagamit na nila yung for their script para lalong i-divide yung mga tao sa isa't isa. Na kaya nakita natin medyo may malicious attempt saka malicious question. Sabi na bigla na i-withdraw, I withdraw that question. O pagkatapos nun, napahiya mo na si Senior Agent Calino at the same time, pinapahiya mo na rin yung prosecution. So nakita ko nga, ginagamit na naman nila to bilang narrative building nila. So sana sa mga susunod ng linggo ng impeachment trial, maiwasan itong pangga-grandstanding nila and narrative building to feed more script and to feed more hate sa mga tao online. So whether it's effective is another question, no? Kasi may nagsabi, wow, brilliantly delivered. And then we withdraw. You know, that strategy is basic for us trial lawyers, no? Pero bakit kasi, kung totoong matalino yung tanong, bakit hindi mo conclude to its logical conclusion? Diba? So ako, hindi ko ginagamit sa PCDS kasi para sa akin, kung kaya mong itanong, kung mo na maayos, ibig sabihin, hindi mo kaya. Oo, tsaka kung grandstanding lang din kung mag-grandstand sa court, at ang tanong kung epektibo ba, well, nakita ko na yan sa ICC trial. Medyo hindi effective kasi nakakulong pa din po siya Pangulong Duterte doon, diba? So, ang dami na natin mga usapan dito kasi nagpapatuloy yung trial, pero gusto ko din i-shoutout si Atty. Rikutan kasi natin yes, dito sa with due respect, diba? Nakita naman natin yung kanyang kahusayan din sa kanyang pagtatrabaho doon sa impeachment trial. Pero hindi lang po kami ang may opinion sa paglilitis na ito at sa lahat ng mga mapag-uusapan natin ngayong hapon. Maaari po kayo makisali sa aming buntahan. Mag-comment lang sa post sa Facebook page ng BDFM Radio Patrol sa Istrenta at syempre babasahin namin ang inyong mga opinion at komento sa segment na Take It or Leave It. Shout out sa aming 1,400 live viewers. Wow! Hello! Dapat may 1,400 comments po. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang tangkang pag-angkin ng Sina at ang kanilang mga peking akademiko ng sa Batanes. Dito lang yan sa With Due Respect! Di ba? Ang programa
Programang ito ay hatid sa inyo ng Flemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta hindi, Flemex! Nagsaservisyo niya Corpus at may gusto ko nandiyan para ilusot po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan. Ang mga karaniwang po namin mga guests talaga, pag nagpaka-unlak ng kanilang time and bibigyan ka na ng servisyo DSWD, DOH, syempre kapag may mga calamities, Ito calamity zone dahil nga po sunod yung kalamidad sa ating bayan. Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa. Yung po kayo lang nagsaservisyo. para sa pass ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan ba po ako sa Kuya, wait lang po. ako sa Manila? Pwede ba ako mag-loan? Hindi yung servisyo na natin mo lang magbigyan ka ng ayuda. Tapos Teka lang, hindi lang po ako. gayon. Itong servisyo po na ito, kung mga gusto natin maging Busog ka na proactive lang ang dito. ating mga mamamayan. Sabi mo kay dito na nandito na Ano yung yung mga sunog. servisyo na nandyan? Dan. Ayos na po. Okay na po? Hindi, dito na lang siya sa Ayos naman, tiyatanggal ko naman talaga ito pagka pag may sasakay po. Ayan, so na-drop na natin. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala at tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna. Pansamantala. This is Jam. Pa rin, The Filipino Channel. Ang inyong pong lingkod. Paalam po. award, no, by for the West Philippine School. Na isa sa pinakamalaking na nakuha natin yung panalo ay na yung line dash line ay walang batayan, pinagulaanan. Hindi nga lang nakikinabang dyan ay